Samantala, mga operasyon at assistance ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng mayong volcano ashfall. Ating tatalakayin kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali po, Sir Joshua, at maraming salamat po sa oportunidad. Commodore, sa pinakauling ulat, umabot na po sa mahigit 195,000 na individual ang natulungan ng PCG sa evacuation ng mga apektado nitong ashfall mula sa Bulkang Mayon kamakailan. Ano na po ang mga agarang assistance at operasyon ang inyong ikinasa sa pagputok ng bulkan? Yes, Sir Josh, no? So bukod dun sa pagtulong po sa pagkakandak po ng evacuation po na ating mga affected individuals, tayo rin po ay nagpadala ng 2 water purification or desalination team, particularly sa area po ng Hinubatan at Kamarig. So ito pong desalination unit po natin ay may kakayahang po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters ng malinis at ligtas po na inuling tubig kada araw. At of course, para matugunan po ang pangangailangan po, particular ng mga residente po at yung mga kababayan sa mga evacuation centers. Tayo rin po ay tumutulong sa mga local government units, particularly sa pagkasagawa po ng clearing operations sa may area po ng Hinubatan at again doon sa area po ng Kamarig, na para siguraduhin po yung safety ng ating po mga motorista. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa DSWD, particularly sa pag-haul po ng kanilang mga family food packs, yung pag-deliver rin po ng ating mga hygiene kit at mga relief goods galing po sa iba't ibang ahensya at local government units. Okay. Commodore, dito po sinabanggit nyo na supply ng tubig. Maliban po dun sa malinis na tubig na maiinom, kasama din po ba dito yung ginagamit po sa flashing ng mga abo para po maiwasan din na kumalat ulit ito dahil nga naintindihan natin pagka nababasa ito ay humuhupa yung abo pero pag natuyo nagiging alikabok ulit. Sir Josh, sa crisis na hinaharap natin ngayon, particularly sa area po ng Albay, we are organizing naman po. This is a whole of the government approach. So ibig sabihin po nito, hindi lamang po ang Philippine Coast Guard ang nagsasagawa po ng aksyon. Kasama rin po natin ang iba't ibang enforcement agencies po and even the local government units. And kumustahin din namin, Commodore, yung sitwasyon po ng mga barangay na natabunan itong pyroclastic materials. Ano pa po yung kasulukuyang ginagawa ng PCG po pagdating naman po sa clearing operations? Well, pagdating po dyan, no, ang process po kasi natin or system po natin ngayon, Sir George, we are under the instructions of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office because we understand na ang ating mga ahensya ay meron pong limitasyon pagdating po sa ating mga resources and assets po. So to fully maximize ito pong resources that we have at hand, so tayo po ay nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya, particularly sa PDRRMO po. At alam po natin na mahalaga ang buhay ng ating mga kababayan, pero syempre, importante din po yung kaligtasan ng ating mga PCG personnel. Paano po natin tinitiyak itong kanilang kaligtasan at ng mga residente laban po dun sa health risks at iba pang panganib habang isinasagawa po yung inyong mga operasyon? Yes, Sir Josh, tama po kayo. Yan naman po ang naging direktiba ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hildaban. Sa pagkasagawa po ng aming operasyon, ang priority pa rin po namin is yung kaligtasan po ng ating mga frontliners. So of course, yung assistance po na ibibigay natin sa ating mga community. So ang ating pong usually reminder po sa kanila is gumamit po ng N95 mask or if possible, yung mga basang panyo po kung kailangan lumabas po. And then, pagdating po sa personal po natin, meron naman po tayo mga nakatalaga, mga medical teams and doctors na nasa Coast Guard District Vehicle po natin. And ang sinasagawa rin po natin ngayon is yung information campaign, particularly sa mga affected communities po natin. Yung patuloy po na pagpapaalala na kung hindi po kailangan lumabas, ay manatili po sa kanilang mga tahanan at palagi pong alamin yung mga evacuation center na identified po ng ating LGU at palagi po talaga makinig sa balita ng PhilBoc at even yung mga lokal na pamahalaan at manatiling alerto po sa anumang posibleng panganib na maaaring maidulot po itong Bulkang Mayon po. Okay. Commodore, in terms of pamamahagi naman ng mga relief goods, kasama po ang DSWD. We understand na hindi po lahat nasa evacuation center at lumikas. Meron din po yung mga nabanggit nyo nga na nananatili lang sa kanilang mga tahanan. Napapaabutan din po ba natin sila ng tulong? At kung may mga challenges po, paano po natin ito tinutugunan? Well, pagdating naman po sa distribution ng ating mga family food pack, hygiene kit, and even yung mga relief goods po, no, tayo po ay tumutulong sa pag-haul po ito, pagdadala and pag-unload, no, kung saan man po ito nanggagaling.
ang determination po or identification ng itong mga posibleng beneficiary po na itong suporta from the government is coming from the DSWD din po. So tayo po ay tumutulong at, sa paghahatid po ng itong mga ayuda po galing po sa gobyerno. Okay. And kumpirmahin lang din po namin, Commodore, ilang PCG stations at response groups na po ba ang naka-heightened alert sa ngayon? At paano niyo po tinitiyak yung 24/7 readiness sakali man po na wag naman sana ay lumala pa yung sitwasyon nitong Bulkang Mayon? Well, Sir Josh, ang direktiba po ng aming commandant, lahat po ng operating units within the Coast Guard District Bicol, ibig sabihin po niyan, kasama po yung substations and stations, lahat po yan ay naka-heightened alert po. So ngayon po, we have 9 deployable response groups na naka-activate and 3 po sa DRG na ito ang nagkasagawa po at tumutulong sa mga clearing operations po natin. So we have a total of 1,000 strong frontliners po na nasa area po ng Bicol ngayon. Okay. And sa kabuuan po ng operasyon, from your perspective po, paano niyo po may sasalarawan itong nabanggit niyo nga po kaninang whole of government approach sa pagtugon po sa krisis na ito? At ano pa po yung mga paghahandang ginagawa po ng PCG sakali magkaroon po ng mas malakas o mapanganib na volcanic activity ang Bulkang Mayon? Well, pagdating po sa operations po natin ngayon, nagiging mabilis po ang tugon kasi na-identify po natin ngayon kung ano po talaga pangangailangan po ng ating po mga affected communities. Particularly, nabanggit ko po kanina, Sir Josh, yung sa Philippine Coast Guard is yung pagbibigay po ng desalination unit so para makapagbigay po ng malinis na tubig araw-araw. So again, yung lahat po ng assets and resources that we have at hand po, kasama po yung iba't ibang ahensya, ay equally distributed naman po na para at least mabilis po ang tugon ng ating gobyerno. At ang ginagawa naman po ng Philippine Coast Guard ngayon, bukod doon sa pagtulong sa mga local government needs po natin, we are also conducting information campaign and of course yung monitoring po sa ating mga coastal communities po na posible rin po maapektuhan. So again, ang awareness po talaga ang napaka-importante po dito para mas mabilis po ang ating pag-responde sa anumang insidente po. Alright, on that note, mensahe nyo na lang po, lalo na sa ating mga kababayan na patuloy na bumabangon mula dito sa epekto ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Commodore, go ahead. Yes, thank you, Sir Josh. So ang ating po mensahe lang po siguro na ang inyong Philippine Coast Guard po ay dito lang po para tumugon po kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. At amin din po paalala ay siguraduhin lang po ang kaligtasan po natin at wag na lang po tayo siguro lumabas ng ating mga bahay kung hindi naman po kinakailangan. At kung in case na talagang kakailanganin ay gumamit lang po tayo ng mga N95 masks o yung mga basang panyo para maiwasan din po yung anumang sakit later on po. Thank you, Sir Josh. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, ma'am.